Yan. So, actually si Sir Robert ay kapatid siya ni Sir Jerry Ramos. Ano po? Si Sir Jerry Ramos, nakakuha na sila sa atin dati. Kamakailan lang po yun, ano? Oo, sir. Yan. Kaya lang si Sir Robert, meron daw silang free-range chicken. Kaya lang, yung sinasabi niyo, sir, kwento nyo. Wala nangingitlog eh. Nangihinto. Pakain ng pakain. Ayun, 100, ano pa naman yun? 150 grams ang kailangan nilang kainin daily. Daily. Compared sa ano natin, itong RTL natin, 115. 115 pag yung low man. Kapag yung decalb, 110. Yun. Mas tipid yung decal. Opo. Kaya lang, bagyang maliit daw yung itlog ni decalb compared kay low man. Yan. Yun. Kaya lang naman humihinto yan, sir, kasi di ba maulan, nai-stress sila. Na-stress. Yan. Tapos, kadalasan pa dyan, pag tag-ulan, sisipunin na. Kaya yun. Compared sa yung alaga natin, yung alagaan nyo, syempre naka-battery cages. So, continuous yung pag-itlog. Basta maayos yung yung pag-aalaga natin. Tamang pakain, ganyan. Yung iba po kasi huminto yung may itlog ng manok nila kasi tinitipid nila yung sa feeds. Syempre sa umpisa, para na rin sa kaalaman ng kaalaman kasi parang kagabi may nagtatanong na naman bakit daw huminto yung layer nila sa pangingitlog. As in 100 daw, tatatlo lang daw yung nangingitlog. So parang para sa akin imposible yun, di ba? Not unless na may 50%. pagkakamali sila. 50%. Oo. Yung po kasi sa umpisa, di ba? Pag tamang pakain, di ba maraming pondo yung manok sa loob ng katawan niya na itlog. Di po ba di ba yung palagi kong sinasabi pag kumatay tayo ng inahin, may mga maliliit parang munggo, parang mais, butil ng holin, ganyan. So sa umpisa, kapag syempre pinapakain natin yan ng tamang amount ng feeds. Tapos biglang parang mag-experiment tayo na kaya bawasan ko, ganon. So pag nagbawas tayo, ganun pa rin naman yung itlog niya kasi may pondo na siya dun eh. So yung pondo niyang nauna, lumalaki yon, lumalabas yung isa, maya-maya lumalaki rin yon. So andun pa yun yung pondo. Kaya lang pag naubos yung pondo, dun nahihinto sa pangitlog. So ganun po yung nangyayari dun. Kaya number 1, huwag nating tipidin kung ilan yung kailangan nilang kainin, yun dapat yung ibigay natin para continuous yung pangitlog. Yan. At saka yung tamang pagpapainom, huwag nating pabayaan sa tubig. Kahit anong tubig naman yun. Opo, basta basta naiinom. Kahit sa nawasa. Nawasa o yung tubig poso, okay lang yun. Kasi mayroon din nag-start sa amin dati. Pinsan ko rin. Kaya lang hindi nag-success. Kaya mula noon huminto yung kuwan. Pwede ang nawasa. Iwan ko. Pwede po. Iwan ko kasi hindi pa katulad sa inyo noon na baka saan niya binili yung manok. Pwede po kasi actually sa farm, ang tubig namin, tubig poso. Nilagyan namin ng motor, yung Jetmatic, tas may tangke. Ganon din naman sa lahat ng farm ko. Kaya alam kong pwede yung nawasa kasi nagpagawa ako ng backyard sa likod bahay para masubukan ko mismo. Ang pinapainom namin doon, nawasa mismo. Yung faucet na may hose, nakadirect yun na ipinapainom namin. Titimpla namin ng vitamins, tapos sasalukin ng tabo, mamano-manong ganon. Isasali. Opo. Tapos kapag naubos na, switch na namin yung faucet, nawasa na yun na iinumin niya opo, talaga. na pure, opo. Ayan. Kaya, Ilan yung sir, ilan yung plano nyo? ilan ba yung minimum na kuha nyo, sir? May kuha nyo sa beginner? Ay, oo, mga 96 po. 96. 96 heads. Hindi pwede na 45 kalahati. 48 pwede 48. po. 48 pwede po. Ano? 48. Ayun Para lang, i-try nyo muna. Oo. Oo. Mag-try muna ako ng 48. Sige. Ayan.
Opo. Bali, battery cages, tapos battery cages na pang 48, 7.5 po yun. Tapos yung RTL, 360 po ang isa. Plus, doon kayo sa may Sa Tamaria. sa may Alaminos. Ano yung katabi yung barangay? Dulakak. Dulacak. Si Kwan, si Agibis. Si Agibis, Bergonya. Yan, Uncle ko. Ay, uncle nyo. Yan, shout out pala kay Sir Hagibis. Bergonya. Yan. Parang may additional din ata siya eh. Parang nag-chat din ata sa akin eh. Ay, nag-chat ulit. Di ilan na yung Kwan niya? 300 na. Hindi ko alam kung ilan na ba yung 192 na ating manok na dun eh. 190. Baka kumuha ulit. Opo. Kasi minsan sa amin na siya nagpapatulong pag nangingitlog yung one. Patulong. Ang pag-dispose ng itlog. Tinutulungan namin pag Pero ngayon, kulang yung production ng itlog natin sa Pilipinas. Kulang Kulang. Pero nung pandemic, Nagkakaubusan. biglang dito sa Mangaldan dati. Mangaldan ba yun? Yun yung hindi na mabinta yung itlog na sinabi nila. yung sinasabi nila, nag-3 piso siya. Oo. Yun kasi sir, yung mga malalaking farm, yung halimbawa, milyon yung capacity nila. 1 milyon yung manok nila. So, pag nangitlog yan, 800,000 daily. Ganun 80%. karami, 80%. So, pag na-stackan sila, ang nangyayari, dinadive nila yung presyo. Binebenta ng mura. Halos, ipahingi na. Tapos yung makakakuha naman, para mabilisan din, ibebenta din niya ng mura. Ayan. Paano naman sir ang storage niya? Halimbawa, madami na at medyo humina. Pwede mo ba rin siyang i-store ng mga ilang araw? Yung itlog kasi mga 3 weeks yan eh. 3 weeks. 3 weeks. Dapat may temperature na i-maintain. Sa malalaking farm, naka-aircon, naka-air condition, talagang malalaking bodega na naka-centralize, naka-air condition. Lalo na yung alam kong farm dito sa Luzon, diyan sa may Bulacan, 2.5 million eh. Yung alaga nilang paitloging manok. So ang dami nun. Nasa 2 million eggs a day. Isang may-ari lang nun, isang kumpanya. So pag medyo humina-hina sila sa marketing, syempre magtatambakan yung itlog nila. Or kapag humina yung demand, ganun din yon, matatambakan sila ng itlog. So ang ginagawa talaga nila, yung first in, first out. Kung sino yung naunang iniitlog, yun yung una nilang dapat ilabas. Kaso ang problema, kung talagang sobrang dami, matumal talaga yung bentahan, magiging halimbawa, 10 days na lang halimbawa yung itlog sa bodega nila, yung pinakaluma, 10 days na. Plus ipapasa nila yun sa trader. Si trader naman, hindi niya na mabenta kaagad. 5 araw na sa kanya. So pag di niya pa yun mabenta, mabubugok na yun, yung kakalog na. So kapag kumalog, kadalasan ayaw nang bilhin ng mga consumer, di ba? Ay, bulok na yung itlog mo, bugok, kumakalog eh. Ayan. Kaya siya kumakalog kasi yung 'di ba yung itlog shell. Sa loob niya may membrane. Yung parang 'di ba yung parang may maliit na soft shell ulit, parang cellophane na nakabalot, 'di ba? O tapos doon na yung itlog. Kapag matagal na yung itlog at medyo hindi maganda yung pagkakatago, storage niya. Syempre mainit yung panahon natin. Nag-evaporate, nadi-dehydrate yung itlog sa loob. Kaya pag nag-evaporate, pag na-dehydrate, nagkakaroon ng space sa pagitan ng shell at saka yung membrane. Kaya kapag kinalog natin, umaalog yung itlog. So, yun din talaga yung sign na ang itlog ay luma. Kaya, yun yung pag wise kang buyer, huwag mo nang piliin yung malaki at maliit kasi may naman yan by weight naman talaga yung size eh. Sa palengke,
ang naobserba natin palagi pag bumibili ng itlog, pili ng pili, di ba? Kung alin yung malaki, ganon. Minsan kasi, malaking tignan sa yung itlog, yung physical appearance niya. Pero titignan naman, may malit kung titignan natin, pero mas siksik, pareho lang yung timbang. Ang itlog, hindi naman talaga sa size by weight siya kina-classify. Kaya kinikilo. Oo. So, mas mabuti na lang yung ganunin mo. Pakiramdaman mo kung umalog. Medyo Dito sa atin, luma sir, yun. sino naman yung pinakamalaking kwan? Dito sa Pangasinan, siguro mga 100,000 lang yung Yung maximum. maximum yung laki ng farm, 100,000. Dati may nag 220 pero nagsara. Pero kadalasan na dito mga kakilala ko 60, 50,000 capacity. Tapos ako nasa 30,000 pero umistop na ako sa sa Itlog. pag-expand. Kasi feeling ko noon pag di ba nagbebenta ho ako ng RTL. So kadalasan yung nabebentahan ko dito rin sa Pangasinan. So parang kumbaga para wala ng kompetensya. Oo. Ganon yung feeling ko dati. Pero ang nangyayari naman talaga kasi parang kayo yung bibilihin din yung manok pag nangitlog, doon lang naman yung ibebentahin sa area ninyo. At saka, para sa akin, mas maganda pa nga yung backyard lang kaysa sa malaking farm. Kasi kapag malaking farm, yung presyo mo, kailangan mong mag-wholesale price. Samantalang kapag backyard, kung ano yung presyo sa palengke, pwede mong ganun mo rin ibenta. Retailer. Oo. Retail price. Pagka-consider, ilan naman pag bago mo kuhanan, halimbawa, kung may magkuhan na yung kapitbahay ba, ilan ba yung capacity? Baka sabihin, may kwan ba yan? May papel ba yan? May restaurant? Oo. Wala pa naman. Actually, ang backyard considered na 9,999. Wala, marami. Backyard pa rin daw. Pero itong mga base yan sa DNR. Kaya lang itong mga LGU, iba-iba sila ng may mga ordinansa sila, ganyan. Iba-iba yung interpretasyon nila. Yan. Pagdating naman sa permit, lahat naman kasi ng negosyo, maski 'di ba sari-sari store, maski nakabenta ka ng isang supot ng candy o isang piraso ng candy, 'di ba dapat magbubuwis tayo, 'di ba? So syempre yung gobyerno talagang sasabihin nila na mag-permit ka ganun. Pero kadalasan naman talaga dahil nga sa backyard lang at hindi naman pinapansin yan ng walang Kaya lang kapag may kapitbahay na makomplain ganun, di mo rin kasi maalis yan. Langaw. Nasa ugali na rin kasi ng tao yan Hindi siya malangaw. Hindi rin siya mabaho. Oo nga, kasi pumunta kami doon sa kwan, sa Kalasyaw. Opo. Doon sa kwan. Nakita nyo? Oo, wala naman langaw. Oo. Kwan pa ako. Kaya lang... Ang dami pang kapitbahay. Opo. Anong nilalagay sa? Wala. Ang malangaw lang talaga kasi yung sa broiler. Kasi yung kinakain ng broiler, napakabango. Mabango yun sa mabango nating tao, parang parang biskwit Parang tapos dinudumog yun ng langaw. And then kapag nag-harvest tayo ng broiler, syempre wala na tayong manok sa farm noon dahil na-harvest kagabi. So yung mga langaw ngayon, wala nang makain na feeds. So lilipad yan. Maghahanap ng bagong titirahan. Yan. At ang langaw ay hanggang 5 to 6 kilometers ang kaya niyang liparin. Kaya nang pupunta sa... Kaya halimbawa, pag may farm na malapit sa inyo, Si Tugade. oo, yun. Si Lorde. Oo, pero yun, yung basketball player, po. Yun, mga rin yan. Magkakalangaw rin kayo mga 5 to 7 days. Kasi, mamamatay din naman kasi sila kaagad. Parang wala na, no? Kasi Wala na. nag-harvest. Kamag-anak ni Kanya, ni Agibes. Oo.
After ano lang po, usually malangaw lang kapag yung humarbest sila. Bagong Tapos mamamatay na, ganyan. And then itong month of July, ito po talaga yung malangaw din. Kumbaga breeding Breeding season. season nila. Oo. Mabilis silang dumami. Sabi nga nila kapag panahon daw ng pinya, kahit mangga. mangga. Yan. Paano yun, sir? Di, Kwan? Magpapauna na or Kwan? Kaya lang sir, yung ano namin, November 30 na. Ay, November 30, yun ang meron eh. Oo. Oo. Papa-reserve na lang ba? Opo, sige po. Anong gawin na lang natin, sir? Kasi kapatid nyo naman si Sir Jerry. Paano ba? Kahit mag-partial lang kayo dun sa RTL. Magkano, sir? Di ba? Computein po natin mamaya. Tapos yung balance, pagka-deliver na lang. Opo. Kapitbahay lang. Doon ako sa family, ito yung family house namin, ito yung andito yung konya. Kayo bang nag-deliver nun? Sa Alaminos? Sila Warren. Tapos bumalik pa nga dito si Oo. Ako nang kasama nun. kayo nang kasama nila nun. Kaya nakapunta ako sa Kalasya. Okay. Sige. Ayan, so